Hi guys, good morning. Today is Thursday, June 5. So I decided na gagawa ko ng tutorial ng Sailor Bow ko. If you don't know, Sailor Bow ko is here's my Sailor Bow. Dami nang nagre-request ng tutorial dito. So, I decided na gagawa ko today since I have my tripod na. Naibalik na ng kapatid ko yung tripod ko. Nakagawa na ako last week ng if you watched my restock day, gumawa ako ng Sailor Bow. Bali, 3 colors lang yon: lilac, sky blue, and black. Sabi ko dun sa video is gagawa ko ng 10 colors. Kaso, I decided na mag-study na lang ako ng 5 colors for this back to school collection. Added 2 colors. Malibay 3 na. Nag-add ako ng 2. I decided to go with the color of fuchsia and baby pink. Ang ganda nito, baby pink. Since may sky blue ako, nag-decide ako ng baby pink. And walang color red, so I decided na fuchsia na lang. So, ang gagawin ko na sample for today's tutorial is fuchsia. I'll go with fuchsia. I use satin fabric sa lahat ng hair bows ko kasi maganda siya tingnan sa hair and very classic ang atake niya. It's very vibing. The vibes, you know. First things first, ikat nyo muna yung end ng tela para maganda siya tingnan nang walang ganito. Guys, if hindi ko pa nasasabi, yung tela ko is 1 meter ang sukat ng tela ko for this tutorial. And then, hindi ko na siya ginupit. Yung ginupit ko lang na side is ito. And then, gagawin nyo after you cut this, gagawin nyo is ifo-fold nyo yung 1 meter nyo. Yung 1 meter namin dito is double, I don't know if ganyan din sa inyo. Kasi yung iba, yung 1 meter nila, 1 fabric lang. Yung sa amin is double width, ganun. Ganun ba yung tawag dun? Ifo-fold nyo lang pahaba. Ganito, pahaba. Bali, ganito siya. Yan. Guys, after you ma-fold yung tela nyo, make sure na pantay yung end-to-end dito sa taas. Para pantay yung paggupit nyo din. So, then make sure, before kayo magsukat is, make sure na pantay yung dito na side. Kasi, minsan, pag-cut nyo, hindi pantay yung dito. So, make sure na pantay. Gagawin ko is, ito lang. So, bali pantay na yung dito na part. Yung gagawin nyo next is tape measure nyo. Yes, dito measure lang kayo ng from here sa dulo papunta dito ng 8 inches. Bali, pag nakat nyo na, yung labas nito is ganito kahaba. Ito. Pero, times 2 yung length niya. Kasi tinupi nyo yung 1 meter. Gagawin nyo is,
ika-cut nyo. 11 na. Yes, 11 na. Ika-cut nyo. Bali sa 1 meter nyo na yung ganung way na pag cut is makakaano na kayo ng dalawang tela for sailor boat. Bali sa 1 meter ko guys na tela is may sobra pa ako. Makakagawa pa ako ng another 8 pieces dito. Pero hindi ko siya muna ika-cut. I-keep ko ito for my next na stock. Bali, dun sa sinukat ko na dalawang 8, ano ko ng 4 na tela for sailor boat. Next na is tatahiin na natin. Just fold this into pahaba. Then tatahiin nyo na yung sa side part. Make sure na yung ano nito, yung sasatin is sa loob. Bali, ito is if you fold nyo pahaba, then tatahiin na. After nyo matahi na, make sure pala na mag-iwan kayo ng space dito para sa pagbaliktad nyo mamaya. Advice ko lang guys, pag mag-iiwan kayo ng space para magbaliktad ng hair bow nyo, is huwag sa gitna kasi i-fold nyo ito eh. Then, gagawin ng ganito, yung fold. Make sure yung space na iiwan nyo is sa bandang dulo. Hindi naman sa sobrang dulo. Mga 3 to 4 inches away lang sa dulo ng tela. Para at least tago siya pag ginawa na siya talagang bow. The next step is magsusuka tayo ng from here sa dulo ng 2.5 inches. From here, 2.5 dito, 2.5 sa dulo. And then, align nyo lang. I mean, mag-line lang kayo. From here, papunta here, 2.5 inches. Then, ganito. Magsukat lang kayo. Then, sa next, yung sa kabila naman is, i-fold yun ng pag ganito. Then, another 2.5 inch. Ito yung nilinyahan nyo is tatahiin nyo yan. I'll be back after ko tahiin. After nyo matahi ang sa ginuhitan nyo kanina, ika-cut nyo lang. Make sure na wag sobrang lapit sa tinahian nyo. Ako yung mga ganito ko is iipon ko din. Ginagawa ko una ng mga alaga ng mga aso, pusa. Then after that, babalik ta rin nyo na. And then, tinutusok ko ng chopstick para yung dulo ng tinahian ko. Bali, ito na siya. That's another side. Chopstick yung kasi pero pag tayo baka pagos. So, ito hindi. Ganda ng chopstick ganun. Kulang yung chopstick, any kung yung kita, ito na. Next is para clean na. Guys, make sure pag magplancha kayo is ipapasok nyo yung iniwan nyo kanina na space para hindi siya bumuka. Kasi i-close yun din naman yan. Tatahiin yan. Mas prefer ko kasi pag pinaplansya yung mga hair bows ko. Tutupiin nyo na into half.
align nyo lang yung dulo or at least meron kayong susundan mamaya kung saan yung gitna. Pag gagawin nyo na siyang bow. Tatahiin ko muna itong space na iniwan ko kanina. And I'll be back. After nyo ma-close yung space kanina, ang gagawin nyo is yung sa finold nyo kanina na half, yung pagplansya nyo, yan ang gagamitin nyo as basta yun na yun. I mean, parang dyan kayo magsusukat ng, hindi ko alam yung term, oh my god, I'm sorry. Basta from here sa top, magsusukat kayo ng 2 inch. I mean 1.5 inches. 1.5 inches dyan, dito 1.5 inches. Then here is, dito sa gitna, yung tinupian nyo, gagamitin nyo yan as ano ba yun? Basta, yun na yun. From sa gitna, 3 inches here sa left, then 3 inches naman sa right. Next yung gagawin is fold yun na. Gagawin nyo na as ribbon. Ito, yung 3 inches, gagawin nyo yung sa 3 inches, dyan yung i-fold, papunta dito. Yan. Align nyo lang sa 1.5 dito sa Then, yung dito naman sa side, yung 3 inches, i-fold nyo din. Ito. I make sure na dikit yung dito na side and here na side. Then, guguhitan ko. Or alam ko pag tinahi ko siya, alam ko kung saan yung gitna ng bow. Secure ko siya ng pin. Then, tatahiin ko siya sa sewing machine ko muna. After nyo na ma-secure yung sa gitna, ang next step is dito ako sa back part nag-scrunch ng hair bows kasi at least alam ko kung yung ganda sa front back. Depende na sa inyo kung ilang scrunch yung gagawin nyo. Kasi minsan sa akin inuulit ko pag hindi ko makuha yung gusto ko na scrunch. Aayusin nyo lang yung bow na gumanda. Oh, diba? Oh my god. So, ito na siya. Nagawa na siya. Ito na siya. And then, if nakita nyo ba yung parang sobrang baba nung angle ng camera. Pero ito na siya. And then, ikakabit na natin yung clip barrette. Sa sailor bow ko is gumagamit ako ng 10 cm na clip barrette. Ilagay ko sa description box kung saan ko nabibili yung materials ko na clips, ng barrette ko and the alligator clip. Kakabit ko na yung clip barrette.
And for the center, yung ginagamit ko na pang center dito, kalimutan ko kanina isabihin sa inyo kasi may stock na ako ng ganito. Bali yung size nito is 3 inches. 3 inches, and then fold nyo lang, tahiin, then flip it over, plansyahin nyo, make sure na yung tinahian nyo is pinagitna nyo para hindi siya makita pag ikinabit na dito sa hair bow. Yung size na ginagamit ko dito for the center is 2.5 yung haba niya. And then dito sa back part ng center ng hair bows, ginagamitan ko ng ribbon para hindi makita yung dito na side, para maganda siyang tingnan, para malinis. At para then secure yung kapit ng bow sa clip. Last is takod nyo na, attach nyo na, and tadan! May finished product ako ng sailor bow. May finished product na ako ng sailor bow ko na ginawa. Ito na siya, diba, super ganda and super steady ito sa hair pag kinabit na. And I hope guys na naintindihan nyo yung tutorial ko. It's my first time na gumawa ng tutorial, and pag hindi naman masyadong clear, pagpasensyahan nyo na. I tried my best. Thank you. By the way, thank you so much sa lahat ng mga nag-comment ng tutorial ng hair bows ko. And let me know sa comment section kung ano pang gusto nyo makita sa mga future videos ko. So, see you next time. Bye!